Kahit hindi tayo regular na nananalangin, He will still guide us. He will still bless us. Kaya nga may mga blessing tayong tinatanggap na hindi naman natin hinihingi sa pagdarasal eh. Kaya kahit na hindi tayo nagdarasal, regularly, personally, He will still guide us. He will still bless us. Pero I think, limitado lang. Iba pa rin yung tayo'y nagdarasal. Sapagkat iba pa rin yung kapag binigyan niya tayo ng grasya, alam natin na ito talaga'y galing sa Kanya at hindi dahil sa ating kakayanan lang talaga. Sapagkat more than the blessing that we are asking, ang importante sa Panginoon ay ang karakter natin. Kung makatutulong yung grasya upang mabuo ang mabuting karakter natin, ibibigay niya. Kung hindi makatutulong, hindi niya ibibigay. And so, mas magandang regular tayong nagdarasal upang sa ating karakter maging malinaw sa atin na mga blessing na tinatanggap natin ay hindi dahil sa tayo'y magaling, kundi dahil sa ito ay blessing ng Diyos sa atin. Upang hindi tayo maging mayabang. May mga nagrereklamo minsan sa akin ng mga magulang. Kasi yung anak daw nila, kung sumagot gano'n na lang, sila pa daw ngayon ang pinagsasabihan. Father, ito ang exact words nila. Dahil ba nakapagtapos na sila? Dahil ba nagbibigay na sila? Dahil ba kumikita na sila? Ganon ba? Oo nga, In the first place, sa mga anak na tulad ko, kung tayo man ngayon ay nakapagtapos na, kung tayo man ngayon ay kumikita na, kung tayo man ngayon para sa ating mga magulang ay nakapagbibigay na, hindi nga ba't ito'y dahil pa rin sa kanila? Hindi nga ba kung ano ang meron tayo ngayon na ibinibigay natin sa kanila, hindi naman din lahat. Bagamat sila, dati, kung anong meron sila, binibigay sa atin lahat-lahat. So yung binibigay natin na konti lang, kung tutuusin interest na lang, tubo na lang ng kanilang mga pagsisika para sa atin nung nakaraan. Kaya huwag tayong magmamayabang lalong-lalo na sa magulang. Sa katunayan, kung kaya pa kung kaya pa ng ating mga magulang na sila pa rin ang magtrabaho, sila pa rin ang magbigay sa atin. Kahit na tayo nakapagtapos na, kahit na tayo'y dalaga at binata na, kahit na tayo may trabaho na at kumikita na, kahit na tayo ay may mga asawa na, kayo lang pala. Kahit na tayo'y may mga anak na, kayo lang pala. Gagawin ng mga magulang Kung kaya pa nila Kasi sino ba naman ang magulang na gustong umasa sa mga anak nila? Hindi sila sanay ng ganon. At kung may choice sila, kung kaya pa ng katawan nila, yun ay gagawin nila, maniwala ka. Huwag ka lang magiging mayabang lalong-lalo na sa kanila. Isipin po ninyo, hindi ba may mga magulang na kahit matanda na, ay nagtatrabaho pa? Kahit napagtapos na nila ang mga anak nila, at kahit pa sabihin ang mga anak nila ay nagbibigay naman din sa kanila, bakit pa nagtatrabaho yan? Anong madalas na rason yan? Tanungin mo, sasabihin, naglilibang lang. Naglilibang ka? Ilang taon mo nang ginagawa yan? Sigurado rin napupuringan ka na dyan. Baka humina yung katawan ko kapag hindi ako nagtrabaho. Bakit? Yan lang ba ang uri ng trabaho? Mag-exercise ka tuwing umaga, mapapagpag ang katawan mo. Diba? Mamasyal ka. Mapapagpag din ang katawan mo. Kaya, nanay, tatay, na mga matanda na nagtatrabaho pa rin para kumita, wag ako. Wag ako ang lokohin nyo. Hindi nyo ginagawa yan para may gawin lang. Hindi nyo ginagawa yan para malibang lang. Hindi nyo ginagawa yan para lamang din na manatiling malakas ang inyong katawan. Ginagawa nyo yan para kahit papaano makapag-ipon. Kasi ayaw nyong istorbuhin, abalahin,
o perwesyuhin ang inyong anak pagdating ng panahon. Imagine that. Imagine that. Ngayon pa lang sila mag-iipon. Ngayon pa lang. Ang tagal na nilang nagtatrabaho. Ngayon pa lang sila mag-iipon kasi yung mga kinita nila, lahat-lahat ng mga nakadaang taon, ibinigay sa iyo, sa atin, ng mga anak nila. So ngayon pa lang sila mag-iipon talaga. And mind you, yung ipon nila, sa iyo rin mapupunta sa oras na hindi naman nila kailanganin talaga. Makikita mo yan, nakabangko. Makikita mo yan, nakasaksak dun sa may sofa. Makikita mo yan, naka-plastic, nakasupot. Makikita mo yan sa ilalim ng kanilang kama. Pati yung mga binibigay mo, niipon nila. Kasi, sa iyan talaga, mainam na lamang at sila yung naaalala. Sana, huwag tayong maging mayabang sa kahit kanino. Lalong-lalo na sa Diyos, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Kasi tuturuan tayo ng leksyon ng Diyos pagkanyan. Ibinababa ng Panginoon ang mga mayayabang, lalong-lalo na, at ininsinuate ng Diyos ito, lalong-lalo na ang anak na nagmamayabang sa magulang. Ito sana mga kapatid ng ating ipagdasal sa ating manalamin sa bilang isa sa pangunahing mensahe ng mahal na binan ng Fatima. Bukod sa mga ibang mensahe na niya, yung magdasal tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng utang na loob sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Diyos upang hindi tayo mag-alala tulad ng sinasabi sa ating mabuting balita ng ating Panginoon Jesus. At higit sa lahat, upang manatili tayong mababang loob. Knowing, realizing, and believing na ang lahat ng mga mabuting bagay ay galing sa Diyos. Galing sa Diyos, pinadadaan niya sa mga tao, lalo tigit sa nanay at tatay mong nagsakripisyo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Daddy, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin ay sinasabi rin ng ating gospel reading, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open to you. Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang magiging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin. Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, gaya ng iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow then na ang ilalarawan naman nung kaibigang nasa loob ng bahay na hinihinga ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo, ha? Kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan nating hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friends' dire need, but because of his friends' persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, baka nga, kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, baka, nung ibigay yung tinapay,
sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya, ay sinabi pa, ayan ay tinapay mo, isaksak mo sa baga mo. Tulog na kami, sabi ko na sa'yo, hindi na ako makabakapang, pinilit mo pa ako. Ayan tuloy, nagising yung mga anak ko, pating mga alaga kong hayop. Hirap maghalbol ng tulog. O yan na, last mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan. Sabay, slam ng pintuan. Isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang na pagkatapos magbigay, ay baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan, ang kulit mo. Huwag namang ganyan. Na sa ating paglalarawan, maging magandang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganon. Para lang yan, mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama, nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila. Na-check nila. Yun ang style natin. Pag nagpa-picture, tingnan ko nga. Nakakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopost, hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapag-post. Ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone, nakita niya, picture niya, pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman, nagugula. Abay, ginugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ba't baka ganito ako? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ako? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw! Kaya pala, ang ganda niya. Ayun, kaya mo pinost. Maganda ka, kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun Huwag lamang ay itsura mo lang ang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila. Kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Di ba? Magsasama ka pa. Picture mo lang pala ang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin. Kapag ang gagawin natin sa Ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw na tayo ang mabuti. Tayo ang mainam. At inconsiderate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan Hindi lamang ito ilalarawan mo, halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. On the other hand, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang, kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa Ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos, dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa Ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi gano'n ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Di ba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya, hindi ganon ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung Ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin. Kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag binibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin
In fact, kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? Tuwing gabi ba, bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganun ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi, naiisip, at ibinibigay na niya. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap, at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay manalangin. Pero hindi upang siya ipilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin, ang sabi sa atin, sabihin ninyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko, isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin nating humiling upang mas makapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon, ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon natin. Kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin, kundi kung ano kalooban ng Diyos para sa atin. Sapagkat alam nating bilang Ama, siya ang pinaka-nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who asked Him. Ano bang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang mas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Hindi ba't ang sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito? Ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo nyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo kaugnay nito ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding, upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin, ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon natin. Hindi na mangyayari yun. Sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, mas mabuti kayo sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, hindi naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, Lord, sige na. Hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ang Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo. Anak ka ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakaawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Hindi, pwede po ba? Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mong ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Mas natatouch ang Diyos kapag naniniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan pa. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. And besides, kung kayong mga ama,
na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito. Mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? O, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa inyong mga anak kung minsan, bumabarkada ba kung minsan hindi family man, kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit? Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin. Sapagat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin. Mag-expect ka na kahit papaano, in one way or another, na magkakaroon ng mga problema. Eh yun nga nag-iisa ka, pinoproblema mo na yung sarili mo, yung pa kayang magkaroon ka ng kasama. Huwag masyadong pinoproblema yung mga problema ngayon. Ang mahalaga, hindi ka parte ng problema at bahagi ka ng solusyon para ma-resolve yung mga problema. Makadiyos at makataong pamamaraan ng pagtatama ng tao. Pero kung hindi man siya magbago sa pamamagitan ng parang ito, di mo na dalahin niya na yun. Yung burden ay nasa kanya na at wala na sa'yo. Tama po na mahirap ito, pero hindi kaya mahirap. Ito ang magpapa-worth it ng lahat ng ating pagsisikap. Narinig natin sa ating unang pagbasa ang simula ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. May malalaki kasing problema ang mga unang Kristiyano dito, kaya sinulatan agad ni San Pablo. Pero bago po natin alamin kung ano ang nilalaman ng first part ng sulat na ito, alamin muna po natin kung ano yung ilan sa malalaking problema na ina-address ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat alam ko namang interesado, lalong-lalo na ang mga marites dito. Pero bago yan, let me begin by saying, hindi man normal, talagang mag-expect ka na kahit papaano in one way or another, na magkakaroon ng mga problema sa isang samahan, sa isang komunidad. Eh yun nga nag-iisa ka, pinoproblema mo na yung sarili mo, yung pa kayang magkaroon ka ng kasama. At mentors, mas maraming grupo, halimbawa tayo mga Katoliko, mas malaki ang tendency either na mas emphasize yung problema o mas maraming problema. Pero kahit saan ka magpunta,
makakakita ka ng problema. There is no perfect community here on earth. Ang perfect community, that Trinity, Santissima Trinidad. Ba tayo? Talagang makakakita ka ng mga flaws, ng mga problema. Kaya, huwag masyadong pinoproblema yung mga problema ngayon. Ang mahalaga, hindi ka parte ng problema at bahagi ka ng solusyon para ma-resolve yung mga problema. Father, kanina ka pa dyan, problema ng problema. Ano nga ba yung problema nila? Pag-usapan na po natin ang problema ng mga taga-Corinto. Basically, ang problema nila yung pagiging makamundo. Kasama dito yung pagiging materialoso, yung paghahangad ng yaman, ng kapangyarihan upang maging angat sa karamihan. Port City po kasi ang Corinth. Sentro ito ng trade, industry. Kaya malakas ang hatak ng yaman dito sa mga taong nagpupunta dito. At dahil maraming tao ang nagpupunta dito, ang mga taga-Corinto ay exposed din sa masamang impluensya ng iba't ibang mga tao. Nandyan din ang bangayan, ang awayan nila. Nandyan din may mga suplungan pa sa pagitan ng mga Kristiyano. Kaya nakakahiya ang mga pangyayaring ito. Nandyan ang division among them. Yung rift or yung pagkakaiwalay ng mayaman at ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kaya nga nasa sacrifice nila, pati ang kanilang banal na pagdiriwang, na dapat ang esensya ng misa o Eucharistia ay pagkakaisa. Pero dahil dyan ay parang ang pagkasalo-salo nila ay nababastos na nga nila. Pero palagay ko ang pinakasukdulan ng kanilang problema ay ang kanilang pagiging karnal, yung marami sa kanila. Kasama dito yung pagpatol sa prostitutes. Maraming prostitutes sa Corinth. Kasama dito yung sex outside marriages. At kasama dito yung pakikipagtalik kahit sa mga kamag-anak na malalapit, like incest. Imagine that. Ganyang katindi yung problema, kaya sumulat si San Pablo. At yung narinig nga po natin, na first reading, ang first part ng sulat na ito. Himay-himayin po natin briefly kung ano nilalaman ng sulat ni St. Paul. Una, pansinin po ninyo, nagpakilala siya. Ako si Pablo. Kakaiba sa ginagawa nating pagsulat ngayon na ang pangalan natin ng sumulat ay nilalagay natin sa ulihan. Dati, nilalagay talaga sa unahan. And upon stating his name, sinabi niya na siya ay apostol, sinugo ni Kristo. Dito, ipinapahayag niya ang kanyang authority. Not to brag. Hindi para magmataas ha, hindi para magmayabang ha. Kasi nga sasabihin actually ni St. Paul sa 1 Corinthians, I am not worthy to be called an apostle. I am the least of the apostles. Because at one point, I firstly persecuted and oppressed the church. So, hindi siya karapat-dapat para sa kanya na maging apostol. Kaya lang niya sinasabi na siya ay apostol. Ang ibig sabihin ng apostol, sinugo. Sinong nagsugo sa kanya? Hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Alam naman natin ang kanyang naging istorya, di ba? Kasi kung tatanungin siya, ayaw niya yun. Bakit? Ikaw ba naman yung isusugo sa mga dating pinapersecute mo? Malamang isa dyan, dalawa dyan kamag-anak ng mga pinapatay mo, ng mga pinapahirapan mo. Gusto mo ba yun? Ayaw ni St. Paul noon. Pero kaya niya sinasabi siya'y sinugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi yun para sa kanya, kundi para sa kanila, para makinig sila at upang maging maayos na ang buhay nila. Nag-guess niyo po ba? So kumukuha ng authority si St. Paul, hindi sa kanyang sarili, kundi sa Diyos. Upang sa kanyang mga sasabihin, sulat niya sa mga taga-Corinto, makinig sila. So yun po yung first part. Yung second part doon, ay ni-remind ni St. Paul ang mga taga-Corinth ng kanilang identity. Binabasa ko sa Tagalog, hindi kita yung sinasabi sa English. Ang sabi sa English ay, you are sanctified in Christ Jesus, called to be holy. Ang identity nila ay holy, sanctified. Yun ang ating identity actually. Sapagkat for us, Jesus died. Sulyapan mo nga yung katabi mo. Mukha bang banal? Father, mukhang bangag. Father, si Lola, mukha namang banal, pero mukha ring bungal. Hindi, joke lang. Tayong lahat ay mga banal. So dito po makikita natin, alam kong mahirap itong intindihan kasi makasalanan tayo. Pero tandaan natin, ang sinasabi sa atin ng yugtong ito sa sulat ni San Pablo, applying this to us as Christians, yung kabanalan, yung pagiging santo natin ay hindi nakabatay sa mga mabuting ginagawa natin o sa mga mabuting nagawa natin, kundi sa mabuting ginawa at ginagawa ng Panginoon sa atin. We are holy because we were made holy by Jesus, who is
ultimately holy. So banal ka, hindi dahil may mabuti kang ginagawa o ginawa, kundi dahil siya may mabuting ginawa sa'yo at may mabuting ginagawa pa sa'yo. Hindi naman ibig sabihin nito, wag na tayo magpakabuti ha. Mas lalo nga po tayong dapat magpakabuti sapagkat that is our identity. Yun ang tingin sa atin ng Diyos. Yun ang naturalize natin sa mata ng Diyos. So dapat ipakita natin ito ng maayos at lubos. Hindi ka dapat nagmumura kasi ang identity mo, hindi talaga nagmumura. Hindi ka nalikha ng Diyos na nagmumura. Hindi ka dapat seloso. Wala yun sa karakter mo dapat bilang isang Kristiyano sapagkat hindi ka pinlano at ginawa ng Diyos na ganito. Hindi ka dapat makamundo. Kaya wag natin sabihin, ako'y tao lang mahina, marupok. Hindi ka dapat mahina at marupok sapagkat dapat si Kristo bilang isang Kristiyano ang kalakasan mo. Kaya sa totoo lang, kung magpapakatotoo tayong lahat, magiging maganda ang buhay natin kasi ang pagpapakatotoo natin ay yung pagpapakabanal natin. Magiging maganda ang samahan, magiging matatag lalo, at magiging maganda lalo ang simbahan natin. So, nakita po ninyo ni-remind ni St. Paul sila, you are sanctified in Jesus, you are called to be holy. Tapos, sa kanya briefly sinabi, natutuwa ako sapagkat pinagpala kayo. Ni-remind niya ang mga taga-Corinth ng mga blessings na tinanggap at tatanggapin pa nila through Jesus. Mga blessings na sinasayang ninyo dahil sa pagiging pasaway ninyo. Yun yung sulat ni St. Paul sa mga taga-Corinth. May napansin po ba kayo? Nakita po ninyo inisa-isa natin kanina yung mga major mga kasalanan. Lalong-lalo na yung incest. Tindi ng mga kasalanan yan. Nakita niyo yung first part ng letter of St. Paul to the Corinthians? Tinakil ba yan? May panunumbat ba agad? Wala muna. Wala talaga. Nakita nyo panghusga, wala. Mga pasaway, wala. Mga makasalanan kayo, nakakayak, wala. Sa halip ay pinarealize niya sa kanila. Yung identity nila, hindi kayo ganyan Ano ba nangyayari sa inyo? Sa halip pinarealize niya sa kanila, ang mga blessings na sinasayang nila. Sa halip ay pinarealize ni St. Paul sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos sapagkat sa pamamagitan ni San Pablo, tinatama niya sila. Kamakailan ay medyo may pagkakamali. Yung ilan sa mga staff natin dito sa parokya, sa inis ko talaga. Na-text ko, sana lang heads will roll. Makikita nyo talaga. Saka ko sinabi nga yung kasalanan nila. At pagkatapos, sabi ko, parang hindi naman yata tama yung text ko. Kahit na may dahilan ako para i-text ito. Sabi ko, sige, hindi. Miniting ko sila over lunch na maganda naman yung mood. Actually, may sasama pang isang tao na hindi naman bahagi ng staff. Sabi ko, Kuya Engineer, labas ka muna. Ayoko kasi marinig ng iba. Gusto ko kami lang talaga. Tapos, sa isang malumanay na tono, sabi ko sa kanila habang kumakain, Oy, mga kapatid, kinuha ko kayo dito kasi masipag kayo, mabait kayo, madiskarte kayo. Huwag niyong pabayaang mawala yun. Wag. Sapagkat yun kayo Asset niyo yun Huwag niyong pabayaang mawala yun. At dinagdag ko pa, kinuha ko kayo dito, hindi lamang upang kayo makatulong sa parokya, kundi upang yung parokya din, at ako personally, ay makatulong sa inyo. Hindi ako napaka-stricto sa inyo. Alam niyo yun. Sana nakikita niyo yun. Huwag niyong sayangin yun. Mga kapatid, alam ko na hindi ko minsan nag-work yung taktikang ganito, yung style na ganito, yung diplomasyang ganito, yung pagiging, I should say, makadiyos at makataong pamamaraan ng pagtatama ng tao. Pero kung hindi man siya magbago sa pamamagitan ng parang ito, hindi mo na dalahin niya na yun. So ibig sabihin, lahat ng paraan ay na-exhaust mo na para sa kanya. Kung hindi man siya magbago, cargo na niya. Parang ayaw niyong maniwala. Parang hindi kayo kumbinsido. O sige nga, for the persons na ayaw nung sinasabi ko, sige. Sa palagay mo ba, nag-improve siya dahil sa pagmumura mo? Sa palagay mo ba, nabago na siya dahil sa paniniis mo? Sa palagay mo, nabago na siya dahil sa panghihiya mo? Yung kulang na lang sabihin mo sa kanya na wala siyang kwenta. At kung may choice ka, ayaw mo na sa kanya. Ay sigurado, yun pa ang mas nagpapalala sa kanya at mas nagpapalala ng relasyon nyo sa isa't isa. Sinasabi sa Ebanghelyo, tayo yung mga lingkod ng Panginoon,
At bilang mga lingkod niya, ang unang-una nating responsibilidad, tandaan natin, ay ang pamilya natin. Sa Ebanghelyo, yung kanyang mga kapwa alipin, sa konteksto natin, yung kapwa rin natin. Pero first and foremost, una dyan ang pamilya natin. Sila ang dapat nating ikahit. Ang pagmamahal ng Diyos ay unang dapat maramdaman nila sa pamamagitan natin. Yung pagmamahal ng Diyos, yung pagpapatawad ng Diyos, yung concern ng Diyos, yung peace ng pasensya ng Diyos, dapat yun ay unang maramdaman mula sa Diyos, papunta sa atin, through us, to our family. Tama po na mahirap ito. Pero hindi kaya mahirap. Ito ang magpapa-worth it ng lahat ng ating pagsisikap. Kung yung mga hardcore na mga makasalanan na itama kahit papaano ng style na ganito ni San Pablo, makadiyos at makatao, yung asawa mo pa kaya, yung anak mo pa kaya, yung kapatid mo pa kaya, yung magulang mo pa kaya. Again, kung hindi man yun makapagpabago sa kanya, sinisigurado ko sa iyo na darating yung pagkakataon, yun ay pagsisisihan niya. Kahit wala na siya at wala ka na. Kahit na hindi na mabubuo muli kayong dalawa, sinisigurado ko sa iyo. Isip-isipin niya yun. Na sa lahat ng tao na po pwedeng mag-give up, ikaw talaga ang nanatili sa kanya. Di ba yun naman talaga ang impyerno? Ang impyerno, katulad ng sabi ko minsan sa sermon ko, ay ang Diyos, mahal na mahal ako pero binaliwala ako Yun ang impyerno. So ganun din yung mahal na mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako ng anak ko Mahal na mahal ako ng kapatid ko. Sa kabila ng mga ginawa ko, nandyan pa rin siya para sa akin, pero yun ay binaliwala ko. Ay, imbis na ikaw ang magdala sa konsensya mo, parang hindi ko na-exhaust lahat. Parang dapat nagtiyaga pa ako sa kanya. Siya ang magdadala, hindi ikaw. Yung burden ay nasa kanya na at wala na sa iyo. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal bilang biyaya ng banal na misa.